Number 2 na to ay maisisweep nila ang Blacklist International for the first match of MPL Philippines Season 12. Blue side ang Echo ngayon, Blacklist naman sa red side. Similar bands ang ating nakikita dito, Wolf. And most likely similar first pick para sa Echo. Valentina, nakita naman natin kung gaano ka-deadly do kay Sanji. And I'm pretty sure na kapag si Haji naman yung nakahawak ng hero na yun, same na impact kung sakali. So baka pag-agawan ng dalawang teams yung Valentina. Isa sa mga note ko lang dun sa nangyaring draft kanina for Blacklist International, hindi lang talaga, nasobrahan sila sa paggawa ng Joy Plus na Baksha na nakadepende dun sa damage over time. At hindi siya ganun ka gandang combo with Kaja. Always remember, kapag Kaja yung pinili mo, mas maganda burst yung kasama nun para under the duration na meron ka nung ultimate, nung Divine Judgment, makakakuha ka ng kill. And aabangan nga natin kung burst composition na naman ba ang ating makikita mula sa Blacklist International. Because right now, hindi pa rin natin alam kung ano nga ba ang identity ng Blacklist International na to. Again, this is Blacklist International with a more mature MV3 without the VYs. And ito yung tipo na iniisip pa rin natin. Ano nga ba ang magagawang mga komposisyon at yung meta na mapapakita ng Blacklist International dito? Oh, and ito sinasabi kanina Valentina. But Navaria is open. Navaria is open, yes. So pwedeng palitan Yep. yung gagawin. Although pagdating dun sa late game, depende rin pa rin dun sa mga heroes na makakopy probably ng Valentina. Yeah. Sino bang mas magandang kuhanin first pick? Para Eh, sa ano ba? akin, Navaria eh. Navaria. Pwede. Kasi yung layo niya kasi, yung Valentina hindi ka makakuha ng, hindi mo makakopy yung ulti ni Navaria kasi laging either nakatago or sobrang lalim. But instead, babalik yung Echo dito sa kanilang Valentina. Parang ano rin kasi very safe ang Valentina ngayon, especially in the mid lane. And I agree. kung babalikan natin, no, historically may time na ine-XP lane din ang Valentina. And maybe even the jungle. But ang Totoo tagal na yan. nun, mid lane talaga ang pinaka-position ngayon ng Valentina. And still, a very safe pick. Kahit sinong i-pick mo dyan kasi, kahit Kagura o may palag eh. May, Alam mo yun? May paraan. Magagawa niya lagi ng paraan kahit sino nga kaharap niya na hero eh. Yep. So ngayon, nabina ni si Kaja, Blacklist, pwede yata sila yung kumuha ng Franco. Uy, nag-Martis agad. Uy, Martis agad, wow. So, Uy. inadapt nila agad. Comfort pick to ni Sensui back right. in his Onyx Philippines days. Very interesting na inadapt ito ng Blacklist International. Okay. So, kailangan ng lockdown pa rin dito ng Echo. Baka kunin na nila yung Cho ngayon. But, of course, the Joy is open. And yung Bruno, baka hindi na i-consider dito ng Echo. Dalawa kasi yung pang-dive. So, ito pa rin yung Bruno. So, ino-open pa rin nila yung, di ba, nabagit natin si Franco, si Cho. So, pwede pang option dito para side ng Blacklist, which is, by the way, meron din mga players na comfort din. Si Cho, particularly si Rene J. Aha. So, pwede siguro kumuha na ng magmamarksman na sila kasi baka iban ng Echo yung mga... Ubusan eh, no? Oo. Although Pakito is open, na-prove natin kanina na pwede naman against the Joy sa laning stage. At Pakito ay perfect versus the Marksman. Di ba? Para yung Bruno na, eto yung Joy baka kaya pang patumbay ng isang Bruno. Pero yung Pakito kasi sobrang instant ng burst niya. At medyo nagme-make sense siya dun sa heroes dito na iba pa ng Blacklist. And ito na nga, lumabas na nga ang Pakito na nabanggit mo. Ito yung Pakito ba na Lethal Ignition? Na... ito yung nakakainis eh. Kaya ako nabanggit kasi nakakainis. Totoo. Very specific pa nga eh. Pagkatapat mo kasi yung Pakito na naka-Lethal Ignition, parang wala kang palag. Level 2 bigla. Level 1 pa nga lang. Sasapakin ka na ng 2 beses eh. That's right. Baka nga, alam mo, especially though pag XP, usually consider mo na medyo ng mga Brave Smite, medyo magko-control ka. But knowing their composition na pang burst, baka man dun nga siya sa bakit natin expect, di ba? Baka Lethal Ignition. And yun nga ang kagandahan no, ng emblem system ngayon. Right. Depende sa gusto mong gawin. If it's burst, it's Lethal Ignition. Kung gusto mo ng konting control, katulad na lamang ng sinabi ni Wolf, ay pwede mong kunin ang Brave Smite. And naalala ko pa nung bagong labas ng emblem system na revamped ay napakalakas ng Brave Smite. I think it was at 5% per ability cast. Pero ngayon binabaan naman na nila ng 4%. So pinahina ng bahagya. Para tapusin ang ating banning phase dito, puro XP lane ang tatanggalin ng Blacklist International. Meanwhile, Echo, tatanggalin ang mga suppression heroes, pati na rin ang Brody. Open pa yung Beatrix na baka mag-resolve sa comfort itong Blacklist International, isa sa mga OHIP special. At meron kasing sniper, so at least makakapag-lane ka dun sa may Bruno. Eh, syempre yung clip maganda pa rin overall. Pero
knowing na ganun yung naging effect nung game number 1, baka bumalik sa comfort na lang itong Blacklist. Para regardless kung worst case scenario, kaya nilang paraanan. So, para ngayon sa Blacklist, yes. Or pwede nilang hindi mo na ulit i-reveal kung ano yung marksman nila. Para yung picks tama. din ng Echo, hindi masakto doon. Pero Beatrix, Ayan na. comfort. Eto na. Nagbabalik ang Filipino sniper with his signature pick. At panigurado, lahat ng mga agents na nanonood ngayon na excited nang makita muli si Oheb on his signature pickup against a, sabihin na lang natin, meta marksman ngayon in the hands of the Bruno. Pero para tapusin, dalawang comfort picks din sa kabila ng Echo. JP Cho and Sanford, of course, with the Yusong, perfect dun sa may Beatrix. At na-confirm din natin na jungle yung Joy for Echo. And Blacklist, ang kanilang kulang na lang ngayon is either Roamer o kaya yung kanilang mid lane. Novaria ay open pa rin. I wonder if i-consider na Blacklist. Kaso nga may Joy tsaka may Yusong, so baka hindi siya ganun ka-komportable. So baka isang protector na lang kunin ng Blacklist for their roam kay Rene J. Siguro... Kufra. Kaso maganda siyang gayahin nung IMU. Valentina nga eh. Oo, parang Hindi. dalawa yung magiging crowd control. Let's see kung ano nga ba ang kukunin ng Hitman this time around. Siguro. At ayun na nga, Kufra. Kufra pick para kay Rene J. At dito na nga nagtatapos ang ating drafting phase. We have burst damage na nagmumula sa Blacklist International. And for the side of Echo, meron naman silang mabilisang rotations with the Black Dragon form. Ano bang pwedeng abangan in the early game? Ang kailangan natin tingnan dun sa early game is paano gagamitin yung Cho plus na Valentina, which is sobrang bilis ng pag-clear nila. Expect ko yung Valentina magsa-start sa XP lane, tapos yung Cho i-clear yung may mid lane Sa para mid, level 2 agad siya at na ma-take advantage nung Cho yung kanyang Shunpo at maging active. Martis versus the Joy, tingin ko Martis pa rin nata yung mas mabilis when it comes to jungling. So kailangan i-activate ninyo na ito na Blacklist. Hindi sila pwede maging idle sa game na to. At minsan nga nakakita din tayo talaga na nililish pa ang Joy. Pero ito na nga ang simula ng second game of this match. This is the compositions of Blacklist International and Echo. Makikita natin na talagang comfort ang usapan this matchup. May Beatrix at Paquito laban sa Cho at pati na rin ang Yuzong. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Kapag nanalo ang Echo dito, it's going to be a sweep. Pag nanalo ang Blacklist, may Game 3 pa tayo. Kompletos recados din yung lineup ng Blacklist International dito sa laban natin. At ito na yung sinasabi kanina ni Wolf na sa may mid, mag-clear muna yung post 5. Yep. So si JP nasa may mid lane. So very different naman sa ginagawa din ng side ng Blacklist International. Kasi si Rene J, inaaurahan, pinipigilan. Alam niya mas mabilis yung Martis bakit hindi? Yep. At pwede niya nga i-take advantage. Yung maganda yung ginagawa dito ni Rene J to kind of stop Carteezy, pero tingnan mo yung tinawag ni Carteezy. Tinawag yung dalawang Call for tropa, backup. pares may Cyclone Eye. Naku po. Ayan na yung tropa. Ang kinagandahan na napilitan na gamitin yung flip. Ay, hindi pa rin tinatantanan na probable first blood. Ay, nako! Para dito kay Carteezy, napakalayo ng kanyang pinuntahan. But still alive. Ito na yung pangalawang agimat moment para kay Rene J. Dami si Rene J ngayon Oo nga, parang naghahanap talaga ng mga malapalos na galawan eh. Road to Panday. Tama. Madulas ba si Panday? Hindi, may agimat siya eh. May agimat. Okay, hindi. Meron, di ba? Tama, parang. Ang tunay na tanong, Chantel, sinong Panday na yung naabutan mo? Si FPJ yung tumatak sa isip ko, sorry. Patay Para si tayo dyan. FPJ, Rene J. Oh. Tama, sige. Tama, the Hitman. diba? And right now, though, sa mga emblems natin, may mga napapansin ba tayong mga kakaiba this time around? Unfortunately, hindi ko nakita yung mga emblem natin. So maybe later, pag napakita ulit, makakatch natin. Okay, so may iwan dito ginamit na ng Petrify. Ay, nako. First blood para dito kay Sensui. At parang kanina lamang ay nakakita tayo ng Martis na nakakuha ng early. Ngayon naman para sa Blacklist, iyon ang nangyayari. Yep. It's Sensui taking the first kill. At ito naka-impure rage si Kuya. Iba naman, no? Anong ginagawa ng impure rage kay Martis? Well, every 8 seconds meron kang magic damage. So yun, ito, spammer naman din talaga itong isang Martis. So siguro doon siya nag-bank on na lang. Killing spree, of course, gives you the weight para mag-run down. Dire-diretso yung kills mo. But pinili ni Sensui yung pokes. Mas pinili niya dito pero siya ata ang una mabubuo. Wow! Carteezy with that secured turtle at may pilitan na lang umalis ang side ng Blacklist. Patay din si Sensui nung moment na yon. Grabe yung ginawa ni Sanford doon. Yep. Ganon ang XP lane. Binadigard. 3 yung napetri. Yep. Ganda nung pinakita doon nung Echo overall, yung position nila around the turtle. Yung kanilang turtle dance.
na napakasimple lang tignan pero nakita natin na hindi nakatagos doon si Sensui. Kinuha niya din kasi yung kanyang purple buff at naghintay ng kanyang level 5. Technically speaking, lamang dapat siya kay Carteezy. However, dahil inuna niya yung purple buff, nawalan siya ng time para pumwesto. So, nawalan ng tempo doon si Sensui. Speaking of pwesto, nakapwesto yata, pero si JPM makakatakas pa rin. Ang sabi ko na Echo, kami naman, Hadi! ang gagawa ng play, Carteezy with a kill, at sinasayaw pa, binigyan ng pit, Sensui with that, nakuha. Grabe naman yung damage na nanggaling doon kay Benny Cutie. Kung Grabe. titignan natin yun, early game pa lang. Oo. Hindi ba dapat mid-game pa masakit yung Bruno, Wolf? Nakita natin kasi nasulit yung Wave of the World. Or I think iba na yata yung tawag doon parang World Tour, hindi, joke lang. World, iba na yung Concert tawag pala, doon no? Bruno World Tour. Oh, Bruno Bruno World- World Tour, kumbaga. Si Bruno Mars na pala yung inactivate. Exactly. Yun yung nga nangyari dun sa Blacklist. Nasulit yung ulti ng isang World Bruno. D. World World D. D. Yan, nagbago na. So, dahil dalawa yung nagpapasahan, nag-volleyball sila doon, sila yung nayari. Ayun, eto, dito, speaking of pasahan, may bola din pero nagamit ang flick, ang Aray. Purify. At kita nyo na agad yung damage ng mga players natin. Oo, ayun na nga, asintado pa rin si Oheb, can confirm, nakita na natin. Pero dito sa may bandang baba, si Edward, in a 2v1, may shield na nanggagaling sa left hand. Pero mukhang si Sanford ay papasok na naman. Here comes a giant energy, oh my pero ma-outplay yata ni Edward! Agent Zero with a 2v1 outplay! Dalawa, yung katapat niya doon but still alive. Talagang hindi makakwestiyon ang mastery of Edward Grabe. pagdating sa Pakito. Tiniis niya. Lahat na, Grabe. subok na ng panahon, lahat ng mga training, init at lamig sa ilalim ng tore ng moment na yon. May kanta pa, may Ayob na Tiger pa doon. Ito, nasa eye muna tayo ng turtle dahil ito ang pag-aagawan ng ating mga players. Pero Sipa na ipalayo na agad. Kaya naman pala, kasi si Carteezy nandun din para sa retribution. Siya na lang muna magiging bait at hindi babayag ang blacklist na hindi makakakuha ng isa. JP para sa Turtle, sulit ba yun, Wolf? For sure. Yung Echo, ginagawa lang nila dito yung all display in the book kapag 50-50 yung Turtle. Stun mo lang ang kalaban. That's what we saw from game number 1 and now Turtle number 2 para sa Echo. They may have sacrificed ito si JP but na-secure nila yung Turtle. At again, tempo yan na kinokontrol dito ng Echo. Kung hindi lang sila talaga na disaster dun sa ginawa ni Edward dun sa may bottom lane, mataas na yung kanilang lead. As it stands though, Jay. Si Benny Cutie yata ang magiging target nila doon. Pero alis na muna si JP nandito na rin. Meron ba Sipa para makakancel? Ginamit ng retribution para makaalis. Disiplina para sa mga players. Pero nakita natin si Oheb nahagawan ng crab coin. Kanina si Benny Cutie sa top. And still, a lot of great plays from both teams. Blacklist International ngayon ang nagiging aggressive. Pero ang Echo, hindi naman naglalayo ang gold lead natin. At sumasakit pa mas lalo si Carteezy. Pero hindi niya maabutan ang patakas na si Haji. Grabe si Carteezy. Parang pag may ulti, automatic agad na pwedeng gamitin. So more on clearing na minion wave ang ginagawa ngayon ng Echo. But for Blacklist International, itong kinagandahan, meron ng Blade of Despair, si Oheb. yep, they can activate ito ng si Oheb. Looking at their lineup, wala sila nung parang hard lockdown like Franco, Kaljan, typical na pinapa-resist sa may Beatrix. Pero meron sila nung AoE. So I wonder kung paano nila i-activate itong si Oheb. Hindi rin sila makapag-push dun sa may top lane kasi Benny Cutie, ang ganda nung ganyang pag-establish or pag-hug ng kanyang tore. Okay, may nagpapanggap po. Oy, no! Ayan na yun! Huli na nila. Sensui is down at hindi na makakapag-backup pa ang mga players dito ng Blacklist International. Parang pag naubos yung Mortal Coil mo, kakabahan ka na talaga, no? Kasi pwede ka na ulit ma-crowd control. Redward, napakasakit. Wrong prediction mula sa Filipino Sniper. Pero still, kailangan na mag-back dito ni Sanji. Okay, so mukhang si JP, inaaral niya rin yung Sensui instincts kasi yung move nila doon sa may top lane kanina, na-dodge yung Shunput, yung kanyang stomp gamit yung Mortal Coil. Pero nung second time na ginawa yung Mortal Coil play ni Sensui, na timingan na niya at nasipan niya afterwards. Yup, and ito, sobrang bilis din na makakapwesto dito ng side ng Echo at makikita naman natin na hindi na makakapag-contest pa. Carteezy with that retribution and the ultra fast na kill para ito kay Carteezy after taking an objective. And right now, no, makikita talaga natin that despite Blacklist International making plays around the map, Echo pa rin ang nakakalamang with a 2K gold lead. And in fact, meron pa nga silang late game insurance dito kay Benny Cutie.
As it stands para sa Echo, naiwan pala din sa kusina ito si Cartesi. Ito na yung kanilang insurance policy, technically speaking. Kasi nag-invest sila ng 2 beses dun sa may turtle kung saan si JP ay napatumba. 3 deaths na onto JP. Pero dahil dun sa pagiging sacrificial niya, nagkaroon na ng time si Cartesi na magkaroon ng enough na damage. And with Lethal Ignition, Jungle Joy, masakit to. Oh, ito masakit din. By the way, yung naging damage siya dito kay Rene J. Pero ito ang kinagandahan for Blacklist kasi yung mga suntok na Edward, di ba kanina munti ka na siya makasecure ng kill. So probably yung kanilang inaantay. Haji! Petrify! Pero Sanji still alive! Wow! Tasakto sipa naman pa rin yung kay Daddy JP. Pinuto ng bola. Very cute with a kill. JP, mala FWD Insurance, expert wingman. Ang nakita natin na moves mula dito kay JP with that kick. Pagkalabas ng kadita, nasipa pabalik. Parang na-timingan. Grabe yung understudy ni Sanji. Pwede siyang mag-purify anytime during that combo. Pero alam niyang buhay siya. Pero tayatang bawi na side of Blacklist. Sakto. JP ang kanila makukuha pero Sanford ginamit na ang Dragon Form. May pilitan mag-flicker out at sa may bottom lane, kukuha naman ng Torres si Edward. Nandun si Cartesi para dumepensa and still para sa ating mga teams, paingat na muna sila. And 9 minutes in, may kalamangan ng Echo, almost a 2K gold lead. Pero wala pa masyadong napupush ang parehas na kupunan. In fact, palabas na yung Lord, 2 tore pa lang at ang bumabagsak sa buong game na to. Iba parang ang yung teams natin ngayon, if ever na may makasalubong, okay, kuha tayo ng kill. Walang forced na team fight talaga, like literally diving under the turret. So maingat din talaga yung ating mga players. So ito na ang ating Lord objective. So si Cartesi yung mauna doon, may pili na tumalon na Haji again. Sisisit na naman, pero buhay si Sanford doon. Oh, kaya no! naman ang bawi, sinagot agad. Cartesi with that killing spree. Ang sakit na ng electrifying beats. Wala nang rhythm of joy yun, pinindot lang niya yung Oo. ulti niya. Literal, hindi niya naghintay. And Haji is having some trouble. Hindi na siya, yung 2 attempts niya na pag -1 dun sa Echo, parehas hindi nag-work. Na nabubuhay pa with 1 sliver of health. Kumbaga, yung sinasabi natin, 1 HP na lang natitira, which is hindi enough. And so far, ano ba yung items niya dito? Naka-Genius 1 naman na siya. And for sure, yung Clock of Destiny, maybe pag nakuha niya yung 3rd item, doon na siya makapag-burst ulit. But Hop! Nakobo! Nasipa na naman ha. Oh my God! JP is on fire, pero si Sanji makukuha dito ni Oheb sa may middle lane. So tingnan natin kung i-secure ba or pipilitin na kuhanin yung Lord dahil nakapwesto na sila. Bouncing ball para kay Rene J, nagsistretch ng Rene J. konti pero sasalubungin lang with a dash. Tapos si Benny Cute mag-free, Oh, tapos no! nakita na naman ni Sanford dito si Oheb. Kaya dahil dyan, Echo will secure this Lord. Lord secured para sa Echo at napakaganda ng ginawa ni Sanford doon with the Black Dragon Form and Petrify. Grabe yung control ng nagawa ng Echo in that Lord Pit. and simple lang, counter lang talaga ng isang Yuzong, yung Beatrix. Kitang-kita naman natin, hindi man lang nakareact dun si Obi with a flicker. Tingin ko, para dito sa side ng Blacklist International, kailangan na nilang mag-group up talaga at gamitin yung kanilang composition para makapag-1. And ang hirap isipin sa side ng Blacklist, sino nga ba yung tamang tanggalin dito? Sanford is critical, Benny Cute is also critical. And right now, meron ng level 1 Lord na nagmamatcha dito sa may bandang ibaba. Good news for Blacklist International, meron naman silang wave clear para tunawin ng Lord na to. Pero mukhang si Rene J naghahanap ng play. Hindi niya mahahanap si JP. Pero mukhang madedepensa naman nila ang Tori dito sa bandang gitna. Napaka-importante pa rin talaga ng Torres sa may middle lane kasi yung pwedeng control nila. So ayaw nila na mas lumiit pa yung control na meron sila. At nandito may nakaready na naman para sa side ng Blacklist. Mabilis lang nila madedepensahan. This is Beatrix. Yep. At kompleto pa rin naman. And this is level 1. No. And makakita tayo ng 5-man rotation mula sa Blacklist. In the mid lane ngayon, Sensui looking for a play pero mukhang kailangan na mag-flicker palayo. Edward still looking for it. Rene J! Oh, napakagandang sipa na naman. Tapos meron paglangoy para ito kay Haji. Makakatakas sa mga players ng Blacklist at aalis na lang muna ang Echo. Very commendable play mula to kay JP. Parang maganda ni ginawa doon ni Rene J. Kaso hindi naka-abante doon si Oheb. Naharang siya ni JP and of course the rest of Echo. Super good initiation coming out from Rene J. Wala nga lang talagang follow-up because Echo knows. Ang kailangan nilang gawin, pigilan si Oheb na mag-deal ng damage. And Oheb right now still 2-1-1 despite na the counter pick nga na nakikita natin mula kay Sanford. Okay naman ang nakikita nating laro mula kay Oheb but still Blacklist International is struggling with a 4K gold lead sa kamay ng Echo at si Carl TC.
perfect game kasabayan ni Benny QT so far. Oo nga, no, 3-0-3 pala parehas. Tsaka yung dito, yung play ni Card Easy, kung mapapansin natin talaga, ayan, sasabihin pala natin na nagpo-front na. Tatlong tinaan yung mga players from Blacklist International. And look at that, yung Blacklist, parang same with game number 1, medyo naghahati-hati ulit sila dun sa possible gold sana nila. Nandito nahawakan ng Echo yung macro ulit dahil lang doon sa mga sacrifice ni JP. And of course, yung perfect game nga na nakita natin dito mula kay Carteezy. Na sasacrifice yung mga deaths doon kay JP na 4 deaths na ngayon pero kitang-kita natin na nag-pay off talaga yun para sa Echo. Maganda yung start para kay Carteezy. Bilang isang roamer, nag-gigit ka naman ng gold naturally. And if you're looking at yung kanyang counterpart na si Rene J na 0 deaths sa ngayon at may 2 buong item na just 1 or 2 minutes ago, parang kahit pa sabihin mo mas maganda yung stats ni Rene J, yung impact plays na naramdaman natin kay JP. Oh, speaking of, gumawa Yun ng na. play against JP. Nakabawi na si Bawi Rene na. J nung moment na yun at nakapag-deal na rin ng damage. Wow, ang Blacklist sakit. International. Ang sakit na rin ni Edward. Take note, nakasira din siya ng torrent sa may top lane. Pero sabi ni Carteezy, dadaan si Silip lang, mag-face check lang din. This is Carteezy! Carteezy with a double kill against Blacklist International. Woo! How do you even explain that? Literal na nilakaran lang yan. Nakita niya, after nung 2 dashes niya, naramdaman niya na siguro nandun sa bush. At na sulit pa niya, 2 yung nakuha niya doon. And you have to also give it to Sanji. Yung poke, na paggamit niya sa Valentina bilang poke, na force agad yung ulti, yung passive ni Haji. Which, pag na-proc na kasi, yung Thalassophobia, may ilang kalagi sa pagpwesto. Yeah. Oo. And Haji hindi siya nakahanap ng pwesto niya. Tapos ang ganda din ng nung rhythm nga na nailabas doon ni Carteezy dahil perfect rhythm yon. Napakataas ng damage ng electrifying beats kapag perfect rhythm at bumabalik din ang kanyang buhay. So napakahirap i-burst ng isang Joy kapag ganong estado ang nakikita natin. And now Echo with a Luminous Lord. 14 minutes in, bot lane muli magmamarcha ang Lord. At ito na nga ata ang inihintay ng Echo to pull off aggressive play na pwede nating makita. Feeling ko yung kanina moment kay Carteezy, supposedly mag-face check lang siya eh. Tinanong lang niya kung may tao, tapos sumakto din na meron nakatagan. Look at that. Yung presence pala ni JP, medyo napupush back mga players ng Blacklist International dahil meron nga din namang Lord dito sa may bottom lane. So Lord will march in at dedepensahan ng Blacklist International. Maagang paggamit ng Black Dragon form. Si Sensui medyo naaarayan. Tapos aalis na lang muna sila. May JP! play na naman at pinaka-target niya is gonna be Haji. Papasok dito si Rene J pero Torre gusto kuhanin. At dahil dyan, JP is gonna be down at madedepensahan muna ang Lord. Nakakuha ng panibagong buhay doon si Haji at hindi naging sapat ng oras ng Echo para makapitas ng isa. Pero still, mission successful with that inhibitor in the bot lane. Napigilan dun yung combo na gustong gawin dun ni JP with the Way of the Dragon. Blacklist International nakahinga ng kaunti. Sanji though, nakapag-pop siya ng kanyang Purify. Yun na sana yung target ni Haji for the combo at nakahanap na siya ng magandang angulo. With the Divine Glaive, sure, makapag one hit na siya. But very nice Purify coming out from Sanji to save himself. And now a Death Bush strategy mula sa Blacklist International. Ang tanong ay alam ba ng Echo na nandun sila at lumiit ang gold lead ng Echo mula 9K ay bumaba na ng 6,000. Carteezy still looking for his next big kill pero nasalubong niya ang Hitman! Nakabos At mukhang ang tutuloy boom! na nila! Napaganda! Total shutdown para dito sa Blacklist. Pero may bawi yatang Echo. Pumasok na dito. Ginamit ang Petrify. Pero Sensui is there. Rene J is gonna be down. At unti-unting hahabol. JP with a Jit Kundo. Meron pa sipa. Walang ultimate. Pero napakasakit dito. Benny Cutie. For Sanford's damage. 8-0! Pinakinain ni Sensui. At Edward. Target dito ni JP and Sanford. Makakatakas pa rin. Agent Zero. Still alive. 1-for-1 ang sagutan na yon pero unang death ni Carteezy in this game. Yes, sobrang laking shutdown, of course, na nakita natin mula sa Blacklist. Pero kinailangan nilang spend yung kanilang ulti mula kay Haji as well as kay Oheb. Kung kaya na sana ng damage output ni Oheb na ma-eliminate agad si Carteezy, just utilizing yung ulti doon ni Renjay, perfect na sa Blacklist. But after nung kill nila doon, kinailangan nilang mag-back out kasi wala na silang utilities after. And yun yung naging resulta kung bakit na yataps din si Sensui.
Then again, Blacklist of course, masaya dun sa trade na yun na bawasan nila ng 2,000 gold lead yung Echo. At controlled muli ng Echo ang Lord na ito. And this is their third Lord of the game. Echo once again secures a major objective. Blacklist, dedepensa na naman sa loob ng kanilang base. Parang mas mahirap to somehow for Blacklist at Depensan kasi yung damage din ng Lord ay mas mataas. And for Echo, may nakakapag-recuperate sila pag may -1. Oo. Like nung nangyari sa may top lane kanina. Edward, nag-Malefic Roar. Ang kanyang decision dito, kailangan na niya talagang maging damage dealer. At the same time, siya yung mag-one shot doon kay Benny Cutie. Problem is, and you'll notice this, hindi pa gumagamit ng Purify doon si Benny Cutie. Like for the past few minutes, hindi natin nakita dahil yung positioning pa lang niya, enough na. And of course, kung paano siya dinedepensahan dito, kung paano nagpipil yung Echo para magkaroon ng magandang oras dito si Benny Cutie. Kanina, nakakita tayo ng perfect game kay Carl Tizzy at siya yung talagang tinarget ng Blacklist International. Pero sleeping quietly dito si Benny Cutie, not a care in the world. Perfect game din para sa kanya. Ito ata ang tinatawag nating calm before the storm. Bagyong Benny Cutie, nag-aabang lang ng oras niya. Conceal. Echo, conceal play. Namataan si Hoheb, pero nandito si Sensui para pigilan ng dalawa. Oy, napigilan nga lang din. At yung side ng Echo ay merong pressure na dadalhin doon sa may middle lane. Ito na yung Dragon. Nahila lang din. May gagawin na place lahat. G, mawala ni Immortality dito. Corn, TC, sakto sa suntok ni Agent Zero. Habang si Benny Cutie magbabato lang ng mga bola. At Blacklist International makakadepensa pa rin. Another major defense mula sa Blacklist International at palapit na ng palipit ang ating mga items. In fact, lock build na parehas ang ating mga gold laner. Exactly. So, two things na gusto ko i-comment. Number one, good chemistry ni Edward tsaka ni Haji. Kitang-kita mo na yung communication nila na once nakita nila si Cartesi, kaya nilang eliminate. Second, Rose Gold Meteor para kay Oheb. Kaya siya nag-survive dun sa talon noon nakita natin dun sa Yuzhong. Very commendable itemization mula kay Oheb. Ito na yata yun, parang for Blacklist ngayon, unti-unti nilang somehow dinedecipher kung ano ba yung inilatag sa kanila na Echo. Pero medyo napalayo nga lang nasipa doon. Medyo delikado yata para sa side ng Echo. Pero hindi, buhay pa rin dito si JP. At meron ding Immortality. Habang yung Dragon ay humahabol na rin. Si Sensui ang target nila. Still has the Energy. Immortality. Magcha-charge doon. And Edward, Agent Zero sa may batalikod. Kiningspin na para dito kay Oheb. Pero yung World D from Benny Cutie ay napakaganda rin. Nagkakalapit na nga ang mga mundo. Blacklist and Echo. Yung mga team fight natin, wala nang one-sided. Yep. Lagi nang may exchange. At this time, nakikita na natin na masakit na talaga si sniper ni Beatrix na coming out from Oheb, the Filipino sniper. And of course, si Haji na ngayon with the items, confident na siya na kaya niya mag-burst with this combo. And Sanji, napa-overstep dun sa laban na yon. Big props to Oheb as well, keeping himself safe nung nag-go na doon si Sanford. At this point kasi bilang Yuzhong, kaya mo ring i-one-shot si Oheb. So nagpapagalingan na yung dalawang team sa atin. At ito ang unang Lord na makakalapit ang Blacklist. Make or break para sa mga agents. Sila magsisimula ng Lord na ito. And this is an Evolved Lord. 20 minutos na ang larong ito. Carl Tizzy nandun sa may bandang gilid kasama ni JP. Pushing na rin ang may bandang ibaba kaya protektado at may oras pa naman ang mga agents. Pero si Sensui ang nahuli! Oh. Saktong-sakto, hinatid sa mga kakampi. Sensui is down sa kamay dito ni Sanford at ito na yatang inaantay. Grabe, parang hinatid lang, hindi alam na merong pwesto or nakatao doon. And the Echo might secure this Lord. Pero nakapwesto pa rin ang mga players ng Blacklist International. Possible 3v5 scenario. Sanford, hinahanap si Oheb. Lilipad, babalik, Edward. Pinoprotektahan si Oheb pero Renny J, tatakas ata dito. Nagamit na rin ang rough waves. Nagamit na ang mga ultis. Na-reset din ang Lord. Pero hindi pa rin na-atras sa mga players. Tinatry yatang antayin na mabuhay dito si Sensui. Pero sa Echo, Cartesi will secure that Lord at samaho pa na isa. Patay na rin dito ang Sirena at mamipilitan na tumakas pa. Free para kay Cartesi, si Edward at Oheb ang katapat niya. Edward Oheb versus 5 Orcas marching in the mid lane. Hindi na ata nila aantayin pa ang Lord pero buhay na rin naman si Sensui. 3v5 scenario. Pwede nang tapusin ng mga Orca to maliban na lamang kung may milagro ang Blacklist International. Pwede dumapensa dito si Oheb. Meron minion wave sa may top lane. Meron din sa may middle lane. Lahat ng pressure ay pwede na maramdaman. Nasiba pa nga dito si Agent Zero. Makakatakas ba? Mukhang hindi na dahil sakto lang din naman yung bola tapos yung minion wave nandito na. And for our series win, Echo!
That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Echo ang magiging unang panalo sa Season 12 ng MPL Philippines with a 2-0. Alam na natin, nararamdaman na natin yung Blacklist International na nakabawi dun sa laban na yun. However, the way na hinawakan nila yung Lord dun sa dulo, Sensui, hinatak yung aggro ng Lord, papunta dun sa isang long bush dun sa may top lane. Hindi niya alam, dalawa na pala yung nandun at nandun pa si JP. Easiest way of the dragon of his life. Parang hinatid lang talaga yung kalaban niya dun. And Sensui already utilized yung kanyang Mortal Coil. So, wala siyang way para makalabas dun. Alam mo, napakaganda nung term na sinabi ni Wolf na parang pinapadaling tignan na, or nagmumukha madali yung mga bagay doon sa mga setup ni JP kasi pag bigla siya nagsiset, magugulat ka na lang, oh, okay na, nahuli niya yung isa sa pinaka-importanting player na parang hindi siya risky play, pero kung tutusin, risky play siya. And that is just the beauty of having very aggressive players inside Echo's roster. But yan na nga, nailista na, nataga na rin sa bato ng Echo panalo. Pero palakpakan pa rin natin ang Blacklist International with the comeback of MV3 and the debut of Sensui in the roster. Echo man ang nagwagi ngayon. Masaya ako na nakakita ng bagong Blacklist International for Season 12. And Echo still strong, still the same. At wala pa si Yawi dito. Ibig sabihin, may iba pa silang flavor. JP variant ang ating nakita ngayon. So pwede pa nilang iba-ibahin, no? Kung ano yung pwede nang gamitin na hero. Kasi pag si JP yung gagamitin na, pag si Yawi yung gagamitin na. But during nung nag-bow down yung Blacklist International, maganda na nakikita natin sila nakangiti. Yep. And mukhang Bruno wins games. Bruno wins games. Perfect game parehas. Kung hindi ako nagkamali, wala rin siyang death dun sa second game natin. At sobrang ganda ng performance niya overall. Grabe. Mukhang mapapagamit talaga ng Bruno na ulit ang mga players natin dyan. Maliban na lang kung ibaba natin bawat RG. Yun na rin lang ang nakikita ko ngayon. Matic ba na nga ang Bruno? And maybe this is the reason why nakita na natin sa pinakaunang araw pa talaga ng MPL Philippines Season 12 kung gaano kalakas ang Bruno ngayon in the current meta. Pero I have to say, yung Clint din. Ang sakit kanina, kamuntikan ng manalo sa lane yung Clint dahil lang sa kanyang range and damage. So parang yung mga marksman natin ngayon, it's a mixture if it's either sobrang bilis mong gumalaw or yung damage mo is yung pumuputok na term na sinasabi natin. Kasi for Bruno, kitang-kita yung worldy, ayan, worldy na, hindi na siya wave of the world. Worldy Kasi na. worldy. Worldy. Yan na yung wave mismo. So for that one, kasi parang pang-piklas siya sa teamfight kasi hindi mo masyado mapansin yung animation na teka lang, meron pala nagbabounce na bola. Tsaka napakasakit pag dikit-dikit. Nakita natin yung kanina, no? Early to the mid-game pa lamang nun, Wolf. Yes. Nagkaroon ng fight around the orange buff. Exactly. Dikit-dikit gumaganon-ganon, no? At tinatry nilang takbuhan at bigla na pala sila nag-take ng extra damage. And Bruno, sabihin na natin na kailangan niya ng farm for sure. Pero Bruno is a marksman na dahil lang dun sa kit niya na reliable din siya when it comes to bursting heroes in the early game. So kahit isang item lang, medyo masakit talaga. Yun yung trick niya. Pero syempre, vulnerable kasi bilang isang Bruno, di ba? Parang madali siyang patayin kung think about it. The fact na hindi nag-purify doon si Benny Cutie, it means na pwestuhan pa lang niya at yung pwesto ng kanyang mga teammates, grabe na agad. Sakto na agad. Eh di ba nabanggit natin si Bruno at si Clint? In a normal, parang laning, kunwari normal lang. Ano bang mas malamang, Bruno or Clint? Clint sa laning stage, I think. Pero dahil nga sa mga nakita natin na mga plays ng kanyang kakampi, 5v5 pa rin naman kasi. 5v5 So kasi. madalas nga sa gold lane, 3v3 pa yan, 2v2. And ang dami nating nakita na mula sa Echo, and wow, world champs indeed. Ito na yung makikita talaga natin na ganun pa rin ang kalidad ng kanilang gameplay. May naidagdag pang ang bago. Excited na ako malaman no, kung paano nga ba na-secure ng Echo ang panalo na yun. Maya-maya lamang ay hihimayin din natin ang game number 2. Pero this time around, aabangan pa natin ano nga ba ang pwede nating malaman mula sa ating mga team. Dahil syempre nagre-ready na rin si Mara. Ito nakakamiss to. Mara Aquino, kamusta naman ang mga victors natin dyan sa stage? Thank you, casters. Everybody, let me hear you. Echo loud. There we go. Congratulations, Echo. Guys, may napapansin ako. Parang every time you face Blacklist International, but ayaw nyo silang makaisa. Palaging sweep. And, hey, statement, that was such a flex game, Benny Cutie. I mean, first 3 picks pa lang, Bruno agad. I did not expect that. That's very uncommon. Sabi nga namin, ikaw si, Brunong Benny. Brunong Benny ka na ngayon. So, the mindset coming into today's game, what is it? Naisip mo ba na, Blacklist, bubruno ko na to? Ano po siguro?
kaka-RG ko po na nakikita ko puro Bruno yung ginagamit. Tapos kahit di magaling, masakit. Kaya ganito na lang ginamit ko po. And you are very, very successful. Ay, si Yawi nagtatago sa likod. Ang daming tatanong, bakit hindi ka, ba't wala ka today? Kasama po sa plano po. So, yun po. Kasama sa plano. Lakas po ng team ko. Kasi nga, mas lakas Pinas, mas lakas Echo. Let's welcome back JP! Kailan mo nalaman na ikaw yung magde-debut ngayon for season 12? Siguro po 1 week before po. Just 1 week? O anong reaction mo, anong sinabi mo nung nalaman mo na tanggal si Yawi, ikaw yung maglalaro? Wala naman, po, parang lang po sa practice. Focus lang din po sa practice sa school. We missed you, ah! Ay, napansin ko, ginamit niya yung Cho skin. Oh my gosh, that was so nice. Okay, si JP kasi mahihain siya, guys. Eto, I'm gonna put you on the spot. Kunyari, seller ka, okay? This is a TikTok seller, okay? Ibibenta mo yung Cho skin sa lahat ng ating manonood, pati yung nandun sa screen. Tignan mo yung screen na yan. Eh, kunyari, seller ka. Bakit nila kailangan bilhin yung Cho skin? Ibenta mo! Pag binili niyo yung choose skin na yan, hindi kayo maglalak. Pero kanina naglak ako sa mid. Congratulations, job well done. Now, on a more serious note, guys, after you won the World Championship, all eyes on you. You are the champion for Season 11. Pero pagkatapos nun, you lost 3 executive international tournament. Everybody wants to bring you down. Coming into Season 12, napaka-importante nito para sa inyo dahil kailangan nyo to para ma-defend ang inyong world title. Coming into this season, what is the goal? What did you learn from those 3 international tournaments that you want to bring in? Hello. Sobrang daming natutunan namin doon sa 3 consecutive losses namin sa international. So ito, ang bagay nung nanalo rin kami sa Blacklist ngayon. Ito yung parang namin na yung mga doubt na sa sarili, ng mga players ko, mawala din. And also yung mga nagda-doubt sa amin, papaitan namin sa kanila na andito pa rin kami sa top. And Coach, actually, kay Carl naman to. Thank you, Coach TikTok. Kay Carl naman to, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga bashers ngayon na despite yung mga magandang ipinakita nyo, World Championship, pero ngayon, you're going back up. You guys had a really nice game today. What is your message to everybody who's doubting Echo right now? Mag-doubt lang kayo dyan. Okay lang. Wala naman kami pa sa inyo eh. Mag-enjoy lang kami. All right. It's as simple as that. Once again, everybody, congratulations to Echo. You may now take a bow and take your walk of victory. Oh, ganun lang kasimple. Sa lahat ng mga bashers nga daw, ayon kay Carl, sige lang, mag-bash lang kayo dyan. Wala naman silang pake dahil alam nila sila ang World Championship. Sila ang World Champions of the world, and they are doing everything coming this season 12 to defend the title. Now, we're gonna break that down for you and head on over to our casters. Pasok. Maraming salamat, Marakino, for that wonderful interview, kasabayan ng Echo, na unang panalo dito sa ating Season 12 of MPL Philippines. Napakaganda ng performance ng Echo. At oo nga naman, at the end of the day, bakit ka magbibigay ng pake sa doubters mo kung nag-e-enjoy naman kayong maglaro? Oo, it all applies din na sa atin ng mga nanonood, sa lahat ng mga teams. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman ang magpapatunay kung anong kaya niyong gawin. At ngayon lamang ay mabibigyan na rin natin ng spotlight kung ano nga ba nangyari ng game number 2. Punta tayo sa ating analyst na si Wolf para i-breakdown ang game number 2. For me personally, mas dun sa execution to ng Echo more than dun sa mga nakita natin mga lapses mula dun sa side ng Blacklist International. Meaning to say, yung mga ginagawang sakripisyo ng side ng Echo dun sa una, lalong-lalo na sa mga ginagawa dun ni JP, nag-pay off in the end. At masasabi natin na mas magaling din pumwesto dito yung Echo at makikita natin yan for sure dun sa highlights. Let's talk about the
the man of the hour, however, na itong si Carl Tizzy na nagsimula ng perfect game sa laban na to. Nagsimula siya 3-0-3 at nagkaroon ng time na kinailangan na isacrifice nga yung 3 deaths doon kay JP doon sa kanyang Cho, pero naging effective naman yan para doon kay Carl Tizzy na nag-focus ulit doon sa damage na naman. So, yung kanyang Martis nung game number 1 ay halos pares lang din nung game number 2, whereas itong si Sensui focused on getting the Impure Rage instead. Technically speaking, damage pa rin yun kasi ang nakukuha mo naman with the Impure Rage is constant source of damage, whereas dun sa Lethal Ignition, mas matagal yung cooldown niya. So, technically speaking, parang parehas lang din yung gustong gawin dito ng parehas na junglers natin. At Sensui, in fact, nakakuha naman siya ng isang kill agad. However, the turtle control, nandun talaga yun sa Echo. Lalong-lalo nandun sa pinakauna, kung saan ang ginawa ng Echo ay pinanish nila yung gusto gawin ni Sensui na nag-purple buff muna siya. So, kahit nag-level 5 yung kanyang Martis, si Carl Tizzy, kahit level 4 lang siya, nakakuha pa rin siya ng turtle dahil hindi nakapwesto yung Martis dun sa first turtle fight. Pagdating naman nung second turtle fight, nakuha ulit ni Carl Tizzy dun sa 50-50 nung turtle dahil lang dun sa ginawa ulit ni JP. Sinipa niya agad yung kanyang katapat doon at nagkaroon nga ng mas perfect pang game din si Carl Tizzy. So, the summary is, kaya naging MVP itong si Carl Tizzy is because binigyan siya ng kanyang teammates ng chance na mag-snowball talaga. Nagkaroon siya ng madaming farm at nakita natin na ginamit din naman ni Carl Tizzy. Especially nung pag-rotate niya dun sa bottom lane, kung maaalala ninyo, nakakuha agad siya ng kill dun kay Yuzong. Kay Pakito, I mean, na si Pakito, si Edward, na nagawa niya ng paraan na mag-survive against 2, nakakuha pa rin sa kill, utilizing si Carl Tizzy in the end. So, we can see through the highlights, ano nga ba yung mga nangyari? Sensui already getting the kill, but the first turtle, kung papansinin, Sensui, inuna mo na yung purple, hindi siya nakapwesto, pinaw agad siya ni Sanji, at na-petrify siya doon ni Sanford. So, nanalo doon sa turtle fight, yung Echo, nagmuli. O Blacklist International, kulang pa sila sa damage at this point. Ito na yung worldie na makikita natin mula kay Benny Guti. Nagpasapasahan yung Blacklist at nagulat sila na napakataas na pala ng damage. Edward, parang pinuprove na Edward Balboa still got this. Kahit nandun si Carl Tizzy, not enough. At may konting kunat kasi kapag under ka nga naman nung outer turret energy shields and he was able to outplay his opponent. And dito, yung badass move mula kay Sanji, hindi man lang siya nag-purify kasi alam niya na hindi siya mapapatay pa doon ni Haji. Yung understanding ni Sanji dun sa kanyang hero, top-notch din talaga. Ito yung dahilan din kung bakit nagiging champion ng Echo. Hindi nagpapanik yung kanilang mga members. And of course, Carl Tizzy getting one kill, double kill in fact. Now, yung depensa ng Blacklist International, with all due fairness, napigilan nila yung combo doon ni JP. So, napakagandang pag-counter. And ito na, yung makikita nating Lord fight dun sa 20 minutes kung saan wala na doon si Sensui. Isang bagay na gusto kong i-take dito sa Blacklist International kung bakit natalo sila sa Echo, yung kanilang pagpwesto or more like yung timing nila sa pagpwesto. Late sila palagi dun sa mga pagpwesto while yung Echo nakapag-establish na agad ng kanilang territories. That happened in the contested turtle fights at nangyari din yun dun sa contested na Lord fights, specifically dun sa last one. Kaya naman, nanalo yung Echo dun sa Lord Dance dahil mas maaga silang nakapwesto at napupuk agad nila yung Blacklist International bago pa makapag-set up yung Blacklist. Some other stats na pwede natin take note dito na masyadong even yung spread mula dun sa Echo dun sa 18 kills nila. Meaning to say, lahat sila ay gumagawa ng paraan para makakuha ng mga kills. Whereas yung Blacklist International, kitang-kita natin na si Edward with only 25% na kill participation na na-designate siya dun sa pag-split push at the same time paghahanap ng mga plays in the end. Good idea dun sa pagkuha ng Pakito dahil ito yung gagamitin nila para ma-burst agad dun si Benny Cutie. Pero kung tatandaan natin, hindi man lang nga nagkaroon ng problema dito si Benny Cutie as the Bruno, hindi naging threat doon yung Pakito. And in the end, yung plano ng side ng Blacklist International with the Pakito pick, hindi rin nag-pay off in the end. So many things that happened in that game. Nakita natin 20 minutes. Unfortunately, Blacklist International hindi mananaig sa laban na yun. At nakita nga natin yung nabanggit mo, no? Napakabilis ng shot call ngayon ng Echo at napakabilis din nilang pumwesto. Talagang nahuhuli nila